ay mag-prepare para sa malaki at sumisigabong na protesta ng bayan November 16, 17, and 18. Baka kinabukasan o sa araw na yon, bago na ang presidente ng Pilipinas at may bagong mga kababayan, mga thank you. 20 to 30 thank you, Andres Bonifacio. Thank you po. Inabutan ng pag-ulan ang ibang delegation, pwede po tayong maaga mag-disperse. Babalik tayo maaga. November 16, 17, 18. Pero mamaya, dahil ito ay kick-off activity, at ang ating mga kasamahan mula sa Quezon City, ang mga Black Friday protest group ay nandito na rin. Pero ang ating sound system ay kailangan i-set up. Thank you po sa blessing po. Maraming salamat. Pero, baka mag-early out na lang. Dahil medyo magulan na rin. Sabihan na lang siguro natin na i-prepare na lang sa sound system natin for November 16. Okay? So sa mga kababayan po natin na nandito sa paligid ng Texas Ride at ng Rosenthals Galleria, ito po ay makatarungang pagkilos ng mamamayan Pilipino. Kumikilos tayo dahil ito ang tamang dapat gawin. Wait lang ha, kasi kita ko nag-set up na tayo sa kaya. Ito ay sabihan na lang na before go na lang set up. Pag-i-arrange na lang po sa kanila. Para maka-disperse na tayo kasi medyo magulan naman. At tayo natin nandiyan na. Sige, okay. Like and share po. Thank you so much po, Sir Andre. At para ito, pagtitipon pa lang naman, ano? Para sa panimulang pagbubukas ng programa sa November 16, 17, and 18. Hindi pa naman po ito ang ating pinakamalaking pagkilos. Umpisa pa lang po ito, pagtitipon-tipon pa lang ito. Another schedule na mas malaki ang pagtitipon starting November 16. Okay? So, we can arrange that. Okay, sige, ano, may kapuna tayo. Pero hindi makaya. Like and share po, like and share. Antayin na natin at isi-set up natin. At nandiyan na rin po ang ibang mga kasama natin na gustong sumama. No? So, habang tayo ay nag-antay, may mga magsasalita na muna at gagawa ng mga pagpapahayag. At upang nang sa ganun ay masustain po natin ang programa dito sa tinatawag nating People's Vigil. Okay? Ano po ang mga dapat tandaan sa dating na November 16? Number 1, ang ating panawagan sa It's a Shrine po tayo dito. Magdala tayo ng pag-ingay, mga silbato, mga kutsara at mga platito, tinidor na mga metals. Pwede po para magpag-ingay. Para kalampagin natin ang nanalabipang nakatiting na konsensya kung mayroon pa si Marcos Jr. para lumayas na. At ito ay gagawin natin sa pambansang saklaw na pagkilos sa November 16, 17, and 18. So sinusubukan natin na makaabot ang ating microphone. Dito lang ang mga crowd. Dito ang ating Tatay Ben, dito muna tayo. Yan muna ang Connie. Narinig nyo! Narinig nyo! Ang punong magnanakaw nasa palasyo pala! Ano ang pangalan niya? Bongbong Marcos! BBM daw! Bongbong magnanakaw. Hanep. Yan ang bagong pangalan po niya. At sa gabing ito, ay mapapakinggan. Wala nga dyan hindi pag-iigwan niya. Walang pangalan. Ito, okay na yan. Malakas ba ito?
lumapit to. Oo. Ang unang magsasalita po ay yung may pinakamanipis na buhok. Patay Ben, tatapit ko. Nagdoon daw para sa lakas. Ang mga sound system natin, subukan muna natin na magamit natin itong sound system. Yan, medyo naman napas na. Dito. 1, 2, 3. AFP, natutulog ko sa pansitan. Sabi ni Rani Barcelona. Carlota dyan watching from Japan. Shout out sa mga taga-Japan. Rally, rally ng University 18, hindi rally ng DDS. Magsalip puwera siya na iba't ibang sektor. Ha? Nadulas. Kaya wala po, ay magkakaroon tayo ng isang programa, pero sa pagsisimula po yan, makakasama natin ulit ang boses ng mga dating na sa kabinete ni Pangulong Duterte, Undersecretary dati sa Department of Energy, walang iba, si Tatay Ben Ranque, sa pagbibigay ng buod na kanyang minsan. Mahal ang kurente. Totoo ba hindi? Hindi. Ewan ko na ano yata yung internet. Nawala. Ginamit natin. Mahal ang presyo. Hindi bumababa dahil at nakaw dahil Muulan eh. ang mga may-ari ni Bongbong Marcos at ginawin lang sa presyo ng serbisyo sa kurente. Dahil yan po ang kabayaran na ginawa nila ni Bongbong Marcos doon sa mga perang nakuha nila galing sa mga may-ari. Sa Roman Catholic, sa iba-ibang mga denomination, naniniwala po tayo, di ba? Na meron talagang Diyos at merong himala, merong miracle. Ano po ba yung miracle na pinakita ng Diyos sa Kanya? Ang pinakita niya super kasinungalingan. Sinabi niya, unang-unang zona niya, 5.5. Flood control. Ilang araw lang, bumaha. Sumunod na linggo, bumaha na naman. Di ba? Yan po ba yung magpapatunay ng Diyos na ikaw, Bongbong Marcos, ay sinungaling? Ngayon po, marami ng isyong lumabas. Yung GAA, pera sa iba't ibang departamento, kinukuha, ginagala nila, ginagawa nilang pondo kung saan ilalagay sa lahat sa flood control. Ngayon po, 2025, lumabas na naman. Pinakita na naman ng Diyos kay Pangulong BBM, ikaw, BBM, napaka-super sinungaling mo, super magnanakaw kayong pamilya. Yan ang pinakita ng Diyos sa Kanya. At ano ang sumunod? Pinakita sa mamamayang Pilipino na pinabayaan kaming mamamayang Pilipino na sinasabi mo, mahal mo ang Pilipinas, mahal mo ang mga mamamayang Pilipino. Pero nasan ka nung lumindol? Nasan ka nung bumagyo? Nagbebenta ka pa ng 20 pesos sa Cebu. Malinaw ba? Ikaw ba yung matino? Lindol na, nagbebenta ka pa ng 20 pesos na bigas. Yan ba ang isang presidente? Ha? Yan ba ang dapat mong ipakita sa iba't ibang mga presidente sa ibang mundo, sa iba't ibang bansa? Na ano? Na ang Pilipinas ay pangatlo na corrupt sa Asia. Yan po ang katotohanan. Ang utang po natin, trilyon-trilyon. Ang usapan sa Kongreso, bilyon-bilyon. Ang nakawan sa gobyerno, wala nang milyon, wala na po. Bilyon-bilyon. Ang flood control, pati sa subdivision, mayroong flood control. Sabi ni Eric, 80 million. Bulgaran na. Subdivision,
Siyempre, merong flood control. kailangan sabihin niya. Sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, meron pong flood control. Ngayon, nandito po tayo ngayon, pinapakita po natin sa mga vlogger na nandito, sa mga nanonood, sa buong mundo, sa mga OFW, sa mga seafarer. Magising na po tayo sa katotohanan dahil ito na po ang binigay ng Panginoon ang pagkakataon natin na ihayag ang katotohanan kung ano ang gobyerno sa Pilipinas. Ang mga mayayaman nakatakas na. Nasa na po si Secretary Bunuan? Wala na. Paano po nakatakas kung sinasabi po ni BBM na mayroong makukulong? Sino po ang dapat makulong? Si Pangulong BBM. Kasi siya po lahat ang signatory, siya ang presidente. Sa kanya lahat sumusunod. Kaya ngayong araw na ito, kaya po namin ginawa ito, magsama-sama po tayo. Kaya kung bakit rally na ito, magpapakita po na tayong mga mamamayang Pilipino, ito na po yung oras natin ang Pilipino ng Diyos. Na lumabas po tayo. Kalimutan po natin ang samaan ng loob. Kalimutan po natin ang pag-aaway sa ating pamilya. Magsama-sama po tayo. At ihayag natin sa buong mundo na meron po kaming natitirang diktilad. Pero yung mga korap na yan, dapat po yan makulong. Especially ang House of Crocodile. Yan po ang katotohanan na dapat natin iparating dahil nakikilala po ang Pilipinas sa pagnanakaw. Di ba alam niyo po yung nagpalit ng dollar? Ano sabi nung ano? Ayaw niya kasi galing daw sa nakaw. Isipin niyo yun. Isipin yung mamamayan ng OFW. Anong kasakit sa kanyang dibdib? Nasabihan siya na pinaghirapan niya yun. Nasabihin sa kanya yung pera yung galing sa magnanakaw. Hindi niya matipensa yung sarili niya dahil nahihiya siya. Pangulong BBM, maraming mga bansa po, maraming mga pangulo na meron silang hiya. Ikaw, walang hiya! Walang hiya! Super, walang hiya! Kaya dapat po magising na po tayo. Yan po ang binigay ng Diyos. Kaya manalangin po tayo sa Diyos na magsama-sama po tayo sa November 16, 17 and 18. Ito na po ang huling halakhak ng mga korap sa Malacanang. Everybody please come forward at tayo po iaawit ng ating panghuling bahagi ng pagtitipon na ito na sana si Tatay Ben Ranking. Dito ka na Yusip Ben. Awitin natin ito. Ang mahalaga dito ang mensahe, hindi ang sintonado. Di baling sintonado. Importante, hindi magnanakaw. At hindi kurakot at bulok. Ayos? Ayos! Samahin si Kay Eric, ha? Kay sarap mabuhay sa sariling bayan kung walang alipin at may kalayaan. Ang bayan sinisiil, bukas ay papangon din. Ang silangay pupula sa timyas ng paglaya. Go! Ibon mang may laya, lumipad, kulungin mo at pumipiglas. Bayan pa kayang sakdan tila, ang dimag na sang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita. Aming atika, makita kang saktan, laya sa pa. Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag,
ang dimagnasan maaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aming adhika, makita kang saktan, laya. Mapupuno yan, tiyak yan. Mapupuno ang paligid nito sapagkat yun ang itatakda ng kasaysayan. Magtatagumpay tayo. Matter of days, matter of time, we will have a new government. With God's grace and with the courage of the people, we shall be victorious and we shall claim it. Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Kita-kits, November 16, 17 and 18, dadaloy ang kasaysayan ng pagbabago sa sambayanang Pilipino. Magaganap yun. Maraming salamat sa mga nanonood, nakinig, sumubaybay, mag-ingat ang lahat. At maya-maya po, sana hindi i-apply ang search warrant at i-raid ang bahay ko. Dahil pinuntahan na po ako kanina sa barangay ko sa Iloilo City. Piniplan katok ako dahil may firearms daw ako. 2016 pa yon, na-surrender ko na sa classmate ko, na colonel dati. Ngayon ay nasa PPA na. Ngunit